Hi everyone! Welcome back to your YouTube channel. And for today's vlog, I just want to share with you some tips on how to take care of your passports. Kasi I've been seeing a lot of posts on social media, especially sa Facebook, for the past weeks, days, sa mga travel groups. Ayan. So, ang dami kong nakikita mga nagpo-post, nagtatanong na pwede pa ba itong passport nila, mayroong konting stain, may konting lukot, may konting nag-fade sa passport, pwede pa daw ba yun? So, kaya gusto kong magbigay ng tips para sa mga lalo na para sa mga first time travelers or yung mga palaging nagta-travel din pero nagkaroon ng konting stain or kung ano man yung kanilang passport. Para naman mapanatag tayo't lahat dahil alam nyo na ang passport ay napaka-importanteng bagay sa ating buhay. Love me or hate me, doubtless it made it when he let his eyes on me. Yucky, ninny, get to know ya. Let me see Jack and cry. How could you think I'm sweet? I'm sweet, so sweet. Till kiss and I'm sick of I'm not good at Sabi ko nga, ang passport po natin ay isa sa mga importanteng document sa ating buhay. So, kailangan natin siyang i-treat as VIP, very important product or very important na gamit sa ating buhay. Dahil hindi lang po yan basta-basta ID na pwede nating ikalat-kalat kung saan-saan sa ating bahay. So, sa mga ibang nagpo-posts kasi, parang nagtataka ako, ano bang nangyayari? Saan ba nila nilalagay? Saan ba nila ini-store yung kanilang passport? At bakit nagkakaroon ng stain? Bakit napupunit? Bakit nagkakaroon ng sulat ng bata? Or ballpen? Kung ano man na hindi na pwedeng burahin sa passport. So, bakit? Bakit nagiging ganun? Anyway, disclaimer lang pala. So, yung mga ibibigay kong tips sa inyo are just based from my own opinion. So, personal kong um, ginawa yung mga tips na yun kasi ginagawa namin sa amin, sa family namin. And if you have any other things or any other ways that you can think of kung paano ingatan yung mga passports ninyo, you're of course free to do so. So, ito nga pala yung mga tips na maibibigay ko sa inyo. Tip number one, I always make sure to have our passports in a transparent waterproof container. So, kagaya nito. It's a transparent pouch. It was actually bought by my sister when she went to Europe sa Netherlands. So, nabili niya ito sa isang mall doon. Actually, nagpasabay ako nito noon. And pagbalik ng sister ko sa Netherlands, magpapasabay ulit ako nito kasi ang ganda-ganda niya. Meron pang initial na letter. So, the thing is, yung letter kasi na initial na yan, walang letter Y for myself. So sabi ko, letter G na lang ang kunin. Para, 'di ba, perfect para sa family namin. So this is a pouch. Ayan, may zipper siya. So I always make sure to keep all our passports. So hindi naghihiwalay yung passports namin. So I always keep all our passports in one transparent waterproof pouch to make sure na hindi siya masisira, walang makakakuha sa kanya. Tip number two, make sure din na kahit na nakaganito yung passport ninyo, nakalagay sa mga pouch, ay nakatago pa rin siya sa mga drawer na pwede nyong i-lock kung hindi man sa drawer na hindi maaabot ng mga bata, ng mga anak ninyo, or ng mga alaga ninyo sa bahay. Ayun, isa yun sa mga pinoproblema nung iba eh, yung passport na ngat-ngat ng alagang aso or na kuha na kalikot ng alagang pusa or kung ano man yang alagang yan, alagang manok. Ayun. So, yun. Make sure na ikikip ninyo yung passport ninyo sa mga drawers na lalalak ninyo. Kung hindi man mailak yung drawer, at least man lang yung hindi siya abot, hindi kayang abutin ng mga anak ninyo, lalo na yung mga bata, as well as yung mga alagang hayop ninyo. Number three, make sure din to educate your kids na ang passport ay hindi yan pinaglalaroan, especially kung may mga anak kayo na school-aged kids na. Of course, yung mga toddlers, hindi pa nila yun maiintindihan. Kaya kapag nakuha ng toddler ang passport mo, merong mga incidents na nilalaro nila, sinusulatan nila, nagdo-doodle sila sa passport pages because they don't know, hindi pa nila yan naiintindihan. Pwede pa nilang punitin yan. Pero yung mga school-aged kids, like kung ang anak mo ay kinder na, grade school, of course high school, alam nila yan. So,
educate them na ang passport ay important document, hindi puwedeng paglaruan, hindi puwedeng dalhin kung saan-saan except lang kapag may magta-travel. And tell them na ikaw lang yung puwedeng humawak ng passports nila every time na magta-travel. Ako kasi, I always make sure to bring all, sabi ko nga, all our passports sa isang lalagyan. Especially kapag nagta-travel kami, ako lang yung may hawak nun. So once na ibigay ko na sa IO yung passports and naibalik na sa akin, ikikip ko na ulit sila sa iisang lalagyan. Hindi ko sila pinapahawak per bata or kahit kay papa, hindi ko binibigay yung passport sa kanya. Ako talaga ang umahawak ng lahat ng passports namin. Tip number 4, always make sure din na meron kayong photocopy ng passport ninyo. Whether, photocopy, hard copy, as well as digital copy ng passports ninyo, especially kapag magta-travel kayo kasi very important yan. Just in case na merong mawala na isa sa mga passport or yung passport mo, hindi mo makita, ma-misplace mo siya or mawala nga, ganun. Merong mga incidents na ganun. So you have a photocopy or a digital copy of your passport na pwede mong ipakita sa Embassy ng Pilipinas kung nasa abroad ka kasi yun ang pinaka-identity mo eh. Hindi mo pwedeng hindi dalhin yung passport mo every time you're going out kapag nasa ibang bansa ka kasi you are a tourist. So, yun ang pinaka-identity mo sa ibang bansa. Yung mga UMID, yung mga ganyan, hindi yan yung identity natin sa ibang bansa. Pinaka-identity po natin, because they don't even know that, yung driver's license natin, hindi yan. Ang pinaka-identity po natin kapag nasa ibang bansa tayo ay yung ating passport. That's why it's a very important document that you always have to carry with you every time you're going out of the country. And another tip ay kapag po nasa ibang bansa tayo or alam ninyo nasasakay kayo ng mga boat, ganyan, ship, ganyan, at kailangan niyong dala niyo yung passport ninyo, make sure talaga na nasa waterproof na container yan. Yung iba nilalagay nila sa Ziploc yung passport nila just to make sure na hindi siya mababasa. I remembered when we went to Boracay kasi yung passport ni Gianna dinala ko yan kasi para hindi na ako magdala ng birth certificate niya. So, yun ang dinala ko for her identification since local flight lang naman. So, lahat kami IDs lang naman namin. Local IDs yung gamit namin. Si Gianna lang yung may dala ng passport. So, ang ginawa ko, nilagay ko yung passport niya sa ganitong lalagyan. Although, hindi ito yon kasi slim lang nalagyan yung ginamit ko. Just to make sure na hindi siya mababasa since from Katiklan Airport. So, kapag nag-transfer kami, magpo-port kami. So, sasakay kami ng bangka ng boat. So, I make sure na yung passport niya nilagay ko sa waterproof na lalagyan kasi nga baka mabasa and that time umuulan pa. So, nasa bag ko yung passport niya and umuulan. So, nag-worry ako bigla and then naalala ko pala nilagay ko nga pala doon sa transparent na waterproof pouch yung kanyang passport. So, ayan guys, always make sure lang na yung mga passports ninyo ay palagi niyong iingatan kasi sa totoo lang, sobrang dami ng mga napapabayaan yung passports nila. I don't know kung bakit ba hinahayaan nila na gano'n. Ako kasi, I've always make sure na yung passports namin ay kahit na ilalagay ko siya sa cabinet na hindi accessible ng mga bata, I always make sure na nakalagay pa rin siya sa pouch. So, hindi ko siya nilalagay na yung passport lang nandun sa drawer or sa cabinet. I make sure na nakalagay pa rin siya sa pouch and magkakasama lahat yung passport namin para alam ko if merong if aalis kami, alam ko kung saan ko kukunin yung passport and not all the time kaming lahat ay umaalis. So, kapag kunwari ako lang aalis at saka si Kuya Orion, ako lang or si Gianna or kami lang tatlo ni na Papa yung aalis, so kukunin ko yung tatlong passport namin and then I'm going to put it in another transparent waterproof na pouch. So, yun ang dadalhin ko. And then, yung kanila may iwan dito sa container na ito or just dito sa pouch na ito at itatago ko ulit, ibabalik ko ulit kung saan ko tinatago yung mga passports namin. Ayan lang guys. So, I hope may nakuha kayong mga tips dito sa binigay ko. Ang dami kong tips na binigay sa inyo. So, anyway, ayan. Maglalagay ako ng link dito sa description box. Yung mga advisable, yung mga pwede nyong bilhin na mga transparent, waterproof na pouches online
both in Shopee and TikTok kung meron man. So, ilalagay ko dito sa description box. And if you have any questions, just comment down below. Ayun, thank you so much for watching this video. Bye!